Mga kapuso, unti-unti na pong humihina ang hanging amihan at halos malapit nang magsimula ang tag-araw dito sa malaking bahagi ng ating bansa. At kasunod nga niyan ay ang pagbibigay babala ng pag-asa tungkol sa magiging epekto ng El Nino dito sa ating kapuluan. Magkakaroon ba ng bagyo sa mga susunod na araw? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan dito sa ating regular webcast. Mula dito sa I Am Ready Command Center, ako po si Nathaniel Cruz, ang inyong magiging tagapagulat. Isang tropical storm mga binabantayan ngayon ng JTWC at ng GMA mga kapuso at maging ang pag-asa, ito rin po ay kasalukuyang inoobserbahan. Sa ngayon, ito ay may international name na Bobby, nasa may silangan ng Caroline Islands. Malayo pa naman ito, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan na magpapatuloy ito sa kanyang kilos na pa-westward o papalapit dito sa ating bansa. Base dito sa latest track ng The Weather Company, maaring araw ng Martes na gabi o kaya ay Miyerkules ng umaga, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical storm. Pero sa ngayon, malayo pa ito mga kapuso, maaari pang magbago ito ng kilos o galaw, pero sa ngayon ay nagpapakita na ito ay papasok sa PAR araw ng Martes at posibleng tumungo dito sa may silangang bahagi mula dito sa Bicol Region, Eastern Visayas o kaya ay sa may Northeastern Mindanao. Kaya mga kapuso, dapat po I am ready tayo at manatiling nakatutok. Ang Pag-asa ay naglabas ng kanilang advisory tungkol dito sa climate anomaly na tinatawag nating El Nino at base sa latest advisory ng Pag-asa, patuloy ang unusual warming dito sa may Central Pacific, western part ng Pacific Ocean hanggang dito sa may o paglamig unti-unti ng sea surface temperature dito sa may Eastern Pacific. Ano ba ang epekto nitong pagkakaroon ng El Nino? Isa ay ang posibleng pagkakaroon natin ng kawalan ng ulan, lalong-lalo na ngayon ay tag-araw, at pangalawa ay ang posibleng epekto nito sa mga darating na bagyo dito sa ating bansa. Ang nakikita nila posibleng mas malalakas yung mga bagyo at magiging mas variable yung track nitong mga darating na bagyo. So muli po, paghandaan ng ating mga kababayan yung epekto ng El Nino dito sa ating bansa. Pero sa ngayon, mahinang amihan ang nakakapekto dito sa Luzon, particularly Northern and Central Luzon. At sa mga susunod na araw, lalo na bukas, asahan pa rin ang pagulan dito sa may Southern Luzon, Bicol Region, umaga pa lamang po dito sa eastern sections of Northern and Central Luzon. Maging dito sa Visayas, sa eastern section, asahan din mga pagulan hanggang sa may Caraga at Davao Region. Sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa may Cordillera, Ilocos at sa may western part ng Luzon, pagdating ng hapon, asahan ang posibleng mga thunderstorm, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Lunes o Linggo, asahan din ang pagulan diyan sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Sanhi naman yan ng pananatili ng hangin na nanggagaling sa silangan. So mga kapuso, dalawang bagay po yung napag-usapan natin. Itong papalapit na tropical storm Bobby na nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility at posibleng next week yung pumasok, pero dapat I am ready na tayo. At yung posibleng epekto nitong nangyayaring El Nino dito sa may Pacific Ocean at posibleng kawalan ng ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na buwan. Mula dito sa I Am Ready Command Center, ako po si Nathaniel Cruz, ang inyong naging tagapagulat.